ito po ay hango po sa sulat po sa Kawikaan. Ang kabanata po ay 16, mga talata pong 1 hanggang 3, brothers and sisters. Ang sabi po dito, to humans belong the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. All a person's way seems pure to them, but motives are weighed by the Lord. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Ang mga balak ng isipan ay sa tao, o sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ang pamilya El Shaddai, ang pamilya ni El Shaddai. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. At mari na po kayong maupo, mga kapatid. Pwede na po kayong maupo. Ang ganda ng lyrics, ano? Narinig niyo ba yung lyrics? Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin, pag-ibig ang siyang laman. Diba? Ang ganda, no? Amen? Tapos sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Masarap pag nilayan yung mga awit, lalo na yung nilalaman. Alam niyo po ba, ngayong araw na ito, answered prayer ako? Gusto niyo rin bang maging answered prayer? Ha? Paano naman ako naging answered prayer? Gusto niyo mag-share ako? Mag-share muna ako. Ha? Alam niyo kasi ang area na hawak ko ngayon ay ang buong Cavite, PFCC 24. At sa pastoral visit ng ating punong lingkod, kami ang unang dadalawin. And so, maghahanap kami ng lugar na po pwedeng pagdausan. At bagamat meron kaming ilang lugar, no, siyempre ang hinahanap natin yung pinakamaganda. Pinakamaganda. Yung pinaka-ideal, no? Nung kami ay nagpulong, isa sa mga preferences ay sa Dasmariñas. Kasi iyon ay isa sa mga sentro na lugar ng Cavite. At alam nyo, sa amin pong lugar, kasi taga Dasmariñas ako, yung pinakamalaking venue po ay nasa Dasma. Kagagawa pa lang, ang tawag po doon ay arena. At yun po ay naglalaman ng 5,000 hanggang 70,000 tao. So ang seating capacity niya ay 5,000 to 7,000. At kapag nakuha namin, malaki yung parking lot, no? Malaki yung parking lot, kasama na doon yung lights, kasama na yung sounds, kasama na yung LED. At meron pa sila doong jumbotron, no? So, nung sabihin sa amin, February 21, dadalaw ang punong lingkod. So sa madalit sabi, naayos na, meron ng memorandum of agreement, pirmahan na, at magda-down na kami. Pagkatapos, biglang nagbago yung schedule. Naging February 20, ayan na, ano? Alam niyo tayo minsan ang isipan natin. Nung kami ay tumawag, ang sabi, naku, hindi na pwede ang February 20 kasi gagawin yung jumbotron, yung malaking parang TV na nasa itaas, ang tapos pa lang ay February 20. So, kaninang araw na ito, mula umaga, naghihintay kami ng oras para pumunta doon sa munisipyo ng aming mayor, si Mayor Jenny.
So nakaschedule kami dapat nung umaga, biglang nabago naging hapon. Sa katunayan, umalis ako ng City Hall ng Dasmariñas ngayong araw, 6:30 ng gabi. At ako'y humabol dito at ako'y nag-aalala na rin, aabot ba ako? At alam ninyo, 45 minutes lang, nandito na ako. So, yun na yung sinabi sa amin, naku, hindi na pwede. Yung 21 ang para sa inyo. So alas 4, nandun kami, naghintay. Kausap namin yung kapatid ni Mayor. Nagkwekwentuhan kami. At nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap, mag-aalas 6 na. At yun, nagkamustahan, nagbalitaan. So, sabi naman sa amin, okay na yung booking nyo, February 21. Sabi yun na nga po, kaya po kami nagsadya ngayon. Kasi sabi nga hindi na daw po pwede kasi lilipat kami ng February 20. Nusog nila yung pagpapagawa para mabakante yung araw ng pagdalaw ng ating punong lingkod. Sabi ko, praise God, At hindi lang yun, binawasan pa yung babayaran. Napakagandang lugar, wala ka nang iintindihin, At ako talaga nagpapasalamat sa Panginoon. At alam niyo, nag-uusap kami, kasi alam niyo po, lumipat po kami ng Dasmariñas siguro mga 25 years ago, mga ganon. At yung aming mayor noon, yung asawa ng aming mayora ngayon, na yung aming mayor kasi, yung congressman, kamamatay lang. At kinikwento ko nga sa kanya, sabi ko, alam niyo po ba, Mayora, nung kami lumipat sa Dasma, dinalaw kami ni Mayor noon sa aming subdivision. Sabi ko, nakalulungkot nga. Pero alam niyo, nung sabi ko po sa kanya na gusto po kasi namin mabigyan ng magandang lugar ang pagdalaw ng aming punong lingkod. Alam niyo yung sabi niya, sa araw na yon, sa inyo ang buong arena. So talagang napakabuti ng Diyos, di ba? Amen po. Sa katunayan, minsan tayo lang ang pinanghihinaan ng loob, pero sinasabi ng Panginoon sa atin, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tingnan niyo po yung sinasabi, brothers and sisters in Christ, ng Proverbs chapter 16 verse 9. Ang sabi po dito, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Marami tayong balak, marami tayong plano, pero ang nagpapatupad si Yahweh. Kaya kung kalooban ni Yahweh, mangyayari ang ayon sa kanyang kalooban. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. So, yung binasa natin kanina, ang sabi po doon sa Proverbs 16:3, commit your work to the Lord and your plans will be established. Itiwala ninyo kay Yahweh ang lahat ng inyong gagawin at kayo'y pagtatagumpayin. Alam niyo, sa totoo lang, ang dami-daming mga patotoo na po pwede nating ibahagi na talagang mararamdaman mo na talagang ang Diyos nandyan. Kasama mo ang Diyos. At basahin ko lang sa inyo dito po, gusto niyo ba talagang managana? Gusto niyo magtagumpay sa buhay? Sabi po dito ng Genesis chapter 39 verse 2-4 sa Amplified Bible, sabi po dito, the Lord was with Joseph, and even though a slave, became a successful and prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Now his master saw that the Lord was with him, and that the Lord caused all that he did to prosper and succeed in his hands. Ang susi pala sa pagtatagumpay ay yung pagsama ng Diyos. Kapag sinamahan ka ng Diyos, walang bagay na hindi magtatagumpay sa buhay mo. Amen po? Kaya yung pag-uusapan natin ngayong gabi, brothers and sisters in Christ, is the word commit. Commit. Ano yung commit? Sa Tagalog, ang commit is itiwala. Itiwala. Katulad din natin, when we commit to the Lord, itinitiwala natin sa Diyos ang lahat. At kung minsan kasi masyado tayong marunong.
Kung minsan kasi masyado tayong magaling, no? Akala natin alam na natin yung lahat. Pero ano yung sabi ng binasa natin? Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon ang Diyos ang nakatatalos. Ang Hebrew word ng commit ay ang word na galal. The Hebrew word for commit is the word galal, brothers and sisters in Christ. At alam niyo, itong salitang galal na ito, meron 3 letters. Ang unang letra ng galal ay gimel. At ang gimel ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung letrang gimel. Yun ay ang pagsusumikap na sundin ang kalooban ng Diyos. No, to obey the Torah. And then, kasunod nun ay 2 lamed. Lamed. Gimel, lamed. Ang ibig sabihin ng lamed ay power and authority. So it means when you desire to do the will of God, merong dobling kapangyarihan. Galal. When you commit yourselves to the Lord, merong double portion of power and authority. Naalala ko sa Bible, dun sa Beatitude, sabi, mapalad ang mga nagmimiti sapagkat ibibigay ng Diyos ang kanilang minimiti. Now when you aspire, alam niyo yung isang word nung nakaraan, yung tinignan ko yung word na pursue peace, pursue, yung word na pursue. Sabi doon, the word pursue is much more than a desire. Ang paghabol sa kapayapaan, sabi dito, pursue, it means hindi lang siya hangarin. Ang ibig sabihin ng pursue ay yun ang dahilan ng iyong buhay. It is the purpose of your life. And to pursue peace means to pursue God. Yun ang ibig sabihin. Amen po? And so, ilang letters meron ang word na commit? C-O-M-M-I-T. 6 letters yung word na commit. The first letter in the word commit is the letter C. The letter C stands for the word Christ. If there is anything that you need to commit your life to, you need to commit your life to the Lord. No? Yan yung sabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, sabi niya, for me to live is for Christ, and to die is gain. Ang sa akin mabuhay para kay Kristo, at ang kamatayan ay, to die is gain. Hindi kawalan ang kamatayan. Kung ikaw ay mabubuhay para kay Kristo. Sabi po dito, brothers and sisters in Christ, okay? Sabi, commit your life to the Lord. Here is what He will do if you trust Him. Ito yung gagawin niya kapag nagtiwala ka sa Kanya. He will make the reward for your godly life shine like the dawn. He will make the fruit of your honest life shine like the sun at noon. Be still and wait patiently for the Lord to act. Don't be upset when other people succeed, and don't be upset when they carry out their evil plans. Pag itiniwala mo sa Diyos yung buhay mo, di ka dapat mainggit, di ka dapat mag-alala. Sapagkat kasama mo ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. Diba? Kasama mo ang Diyos. So, anong dahilan para mag-alala ka? Kung nagtitiwala ka sa Kanya, kung minsan, ako'y naamin ko, kung minsan, dyan yata ko kulang. Kasi minsan nag-iisip ako, paano kaya kung ano, saan kaya kukuha, ano kaya ang gagawin? Pero alam ninyo, naalala ko nung ako'y nasa isang bansa na pinuntahan ko, ang sabi doon sa isang sticker na nabasa ko, sabi doon, do not worry about tomorrow. Sabi doon, because God is already there fixing your problems. Sabi, wag mo daw alalahanin yung bukas sapagkat ando na ang Diyos, inayos na yung lahat ng problema mo. Pagdating sa araw ng bukas, tapos na ang problema mo. And true enough, totoo, brothers and sisters in Christ, we need to trust God. When you commit yourselves to the Lord, He will establish you.
Alam niyo, sa totoo lang, ang mga tao maraming pangarap yan, di ba? Meron bang taong walang pangarap? Ha? Ano? May tao kayang walang layon? Palagay ko, wala naman. Lahat tayo merong gustong mangyari sa buhay po natin. Pero pag ipinagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat ng ating gagawin, tsak yun, pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Now, the second letter in the word commit is the letter O. The letter O stands for the word obedience by grace. Actually, ito, pahayag ko na rin ito ng mga nakaraan eh. Kasi ang obedience by grace is different from our own obedience eh. Kasi mahirap i-commit yung sarili mo sa sarili mo. Ikaw ba tiwala ka sa obedience mo? Ang obedience natin, kung minsan kapag gusto natin, susunod tayo. Kapag ayaw natin, di tayo susunod. So hindi po pwedeng mag-commit sa sarili mo. Diba? Sabi nga ng Proverbs 3:5, diba? Kay Yahweh kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Diba? Kung tayo lang, ano ba naman tayo? Anong magagawa natin? Pero alam nyo, when you commit to the obedience of Jesus, mula nang siya'y ipanganak hanggang siya'y mamatay, naging masunurin siya eh. So po pwede mong panghawakan yung kanyang pagsunod. Diba? Amen ba? At kapag nananahan sa iyo si Kristo, mananahan sa iyo yung kanyang pagsunod. Kasi kaisa mo siya, kasama mo siya eh. Dadalin ka niya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Yung una, ikinomit mo kay Kristo yung buhay mo. Pangalawa, ikinomit mo dun sa kanyang pagsunod. Kaya tama yung sabi po ng Biblia, na sabi kong ang pagsunod niyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lang ng pagsunod ng Pariseo at Iskriba, hindi kayo makapapasok sa karya ng Diyos. So paano tayo papasok? Sa kabanalan ni Kristo, sa pagsunod ni Kristo. Panginoon, hindi ko po kaya. Pero kung sasamahan mo ko, kakayanin ko. Yan din yung sabi ni San Pablo, sabi niya, I can do all things to Christ who strengthens me. So kung gusto kong magtiwala, hindi ako magtitiwala sa sarili ko. Magtiwala ako sa kabanalan ni Kristo. At maging si San Pablo, sabi niya nga I do not have a righteousness of my own. But my righteousness comes from faith, sabi doon, comes from God, and it is through faith in the Lord Jesus Christ. Panginoon, manahan ka po sa akin. No? Kaya nga alam nyo, kayo ba masunurin? Masunurin? Minsan? Hindi, kasi naalala ko minsan, nagbigay ako ng panayam sa mga manggagawa nung may pagkakataon. Sabi ko sa kanila, sa isang lingkod ng Panginoon, ang unang-unang hinihingi ng Panginoon, katulad ng kay Pedro, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi naman ni Pedro, opo, mahal ko po kayo. Pero hindi natapos yung tanong. 3 beses tinanong kung mahal Kayo, mahal niyo ba ang Panginoon? Talaga? Oo, talaga? So anong sinasabi pagdating sa pagmamahal sa Panginoon? Ang sabi po ng 1 John, sabi niya, paano mo mamamahal ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung kapwa mo na nakikita mo hindi mo kayang mahalin? Diba? Kaya anong iniutos ng Biblia para sundin? Patawarin yung mga nagkasala. Kapag ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Kapag inusig ka, panalangin mo. Alam mo, kapag magawa mo yung bagay na yan, alam mo hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin, kasama mo si Kristong gumagawa. Diba? Kaya kung may kaaway ka pa, at sinasabi mong mahal mo ang Diyos, patawarin mo na. Diba? Kasi ako nga, nag-post ako minsan, kasi isa sa inspirasyon na ibinigay sa akin, sabi doon, if you are disconnected with your neighbor, then you are disconnected with God.
Kaya kapag may Yes, papagpalang araw po mga ka-prayer partners. I am Sister Daisy at ito po ay recap lamang at highlighted ng ating Marsolo prayer meeting episode, at ang buong video po ay matatagpuan po natin sa comment box section at magre-redirect po yan sa ating Delta Broadcasting System, the official YouTube channel of El Shaddai Ministry. At ang ating pong gawain ay patuloy na nag-aanyaya sa mga gusto pong makaranas ng mga himala at pagpapala. Ang ating pong gawain schedule ay every Saturday and Tuesday. Dito po yan San Dionisio, Sucat, Parañaque. Dito po yan sa Ambel City Grounds. Ayan, kita-kits mga ka-prayer partners.